expectation when you walk in that door that God will move, and God will move miraculously in our midst. Naisin ng Panginoon, gawin niya yung kanyang part sa atin. Naisin niya i-transform hindi lang ating buhay, kundi ating iglesia. Sapagkat sa pagta-transform nito, ang ating community din ay kanyang nararamdaman. Paano niya ito gagawin sa isang Kristiyano? Saan ito magsisimula? Sabi ng ating Panginoon, ang hamon niya sa bawat isa sa atin. Patuloy pa rin hinihingi niya sa bawat isa sa atin. Mark chapter 8, verse 34 to 35. Ang sabi ng Panginoon sa atin, if anyone who wants to follow me, who wants to be called disciple, who wants to be called believers, no? Sabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Yan pa rin ang hamon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung sasabihin mong ikay susunod sa Panginoon, ang tanong, meron ka bang krus na pinapasan araw-araw para sa Panginoon? What is that cross? No? Ang cross na yon ay yung ating Panginoong Jesucristo mismo. Naisin niya, alam niyo nung sinabi ng Panginoon yan ay practice yung pagpapako sa krus nung time ng ating Jesucristo. At bago sila ipako dun sa krus, katulad ng ginawa doon sa ating Panginoon, bibit-bitin nila yung krus na pagpapakuha nila. At saan yun? Ipaparada yun sa community. Ipaparada yun sa kanilang barangay. Iikot sila doon. Para ano? Para pagtawanan sila ng tao, para kutsain sila ng tao, no? Para alipustain sila ng tao. Yun ang layunin ng pagpapasa ng krus. At sabi ng Panginoon, if you want to follow me, do likewise. May mga panahon na kailangan tayo, makukutya tayo. May mga panahon ng pagtatawanan tayo. Hindi tayo dapat nasa comfortable zone. Sapagkat ang nais ng Panginoon, take up your cross. Kung kailangan mapahiya, pahiya. Pero ang mahalaga, si Kristo ang dala-dala ko sa iyo. Kung pagtatawanan mo ako, ano ngayon? Basta ang mahalaga, dala-dala ko sa iyo si Kristo. Sa ating office, sa ating tahanan, sa ating mga paaralan, kahit sa mga pinakikinggan natin, lagi natin tandaan, dala-dala ko si Kristo dito. Ito bang, kapag si Kristo ay narito, ito bang pinakikinggan ko, ito yung makakapagbigay kasiyahan sa ating Panginoon? Ito bang pinanonood ko sa TV? Magbibigay kasiyahan sa Panginoon? Ito bang aking tinitignan sa internet? Ito bang Facebook account kong ito? Magiging friend ko kaya si Jesus Christ dito? Take up your cross, dalhin mo doon ang ating Panginoon Kristo. Daily. And you will see kung paanong tinatransform ng Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. I don't know kung ano yung cross na meron sa atin, pero isa lang ang hamon sa atin ng Panginoon. Dalhin natin siya sa mga lugar na ating pinupuntahan kahit yung lifestyle natin magiging uncomfortable. Sapagkat yun ay pinapakita ng pagpapasan ng cross. Diba? Sa mundo ngayon, sa isang simbahan ngayon na mga miyembro ay nasa isip, I feel good, no? That God will bless me. Napakatinding hamon sa atin salita ng Panginoon. Merong cross. Pasan-pasan mo ba? O binitiwan mo na? Hamon sa atin ngayon, will you carry that cross? May tatlong bagay akong nakita dito sa ganitong naisin ng Panginoon para yung expectation natin ay mangyari. At yung ating vision ay may sa katuparan, will be united sa mga bagay na ito kahit mahirap. No? Could happen sa ating church. Kapag nakita natin na ating church, una, everyone is welcome. Kailangan makita yung ating iglesia, everyone is welcome. Hindi lang nakalagay sa ating labas na you are welcome, kundi talagang they will feel welcome. At bawat isa sa atin, welcome dito.
ito ang hamon sa atin. Sa Revelation chapter 22 verse 17, ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa simbahan, "Come and let him hear you say, come." Di ba? Noong dun sa John chapter 4 verse 28 to 30, ito yung isang babae na kinausap ng Panginoon, at nung siya'y naging Kristiyano, ano ang kanyang ginawa? Bumalik siya dun sa kanyang taon at sinabi niya dun sa mga taong kanyang nakausap, "Come, see a man who told me everything I ever did." Ito'y hamon sa atin, no? Na para magkaroon talaga ng welcome, kailangan mismo, una, magsabi tayo, bawat isa sa atin, yung salitang, "Come." Diba? Baka gusto lang natin welcome doon sa pintuan. Pero wala naman tayong ginagawa para ano? Para sabihin yung mga taong nakapalibot sa atin, "Come." Para siya ay ma-welcome. Diba? So kailangan itong bagay nito, everyone is welcome. No? May mga tao na dumadalaw lang sa ating simbahan, pero dapat ang tingin natin sa kanila, bisita. Diba? Panauhin sila. Hindi lang basta nakapunta dito sa ating simbahan at napadaan lamang. Ano ba kaibahan nitong napadaan lang sa bisita kapag ka ating tinuring? Simple lang. Ibinibigay natin yung nararapat sa isang bisita. Inaasahan natin kasi siya. Di ba? Pagka may bisita tayo, inaasahan natin na darating. Di ba? Ang problema sa atin, kapag ka wala tayo inaasahan darating, nagulat lang tayo. Ngayon, ang mangyayari, dun sa pumunta na nagulat tayo, ano? Parang istorbo siya sa atin. Di ba? Ganon, kapag ka may dumating sa atin na hindi natin inaasahan sa bahay natin, biglang pumunta, gulat ka, "Oh, anong ginagawa mo dito?" Sabi mo. Di ba? Kaya dito. Pero kapag ka inimbitahan mo, "Oh, pumunta ka sa bahay namin. Ganitong araw, ganito." So, iaayos mo yung bahay mo. Anong gagawin mo? Paghahandaan mo siya, ibibigay mo yung pinakamagandang aircon sa kanya, malamig, di ba? Pagpasok niya, "Oy!" Hindi mo sabi, "Anong ginagawa mo dito?" Kundi ano, Halika, pasok ka." Kasi bisita mo siya eh. At yun yung ibig sabihin na everyone is welcome. We treat everyone na papasok dito na inaasahan natin talaga silang narito sa simbahan natin. Everyone is welcome. Bilang mga panauhin. Di ba? Bakit? Sapagkat if we want growth, it will not happen kapag ka wala tayong guests. Numerical growth will not happen kapag ka wala tayong guests. We need itong mga tao nito. We want a great expectation, then we need to welcome everyone at magsabi rin, "Be our guest." No? May anim na paraan sa isang aklat na aking ginawa para masabi na wini-welcome natin kahit sino sa ating iglesia. Una, kapag ka yung mga tao daw sa loob ng simbahan ay number 1. Ayan, 6 ways. People invite. No? Kapag ka tayo'y nag-iimbita. At yung invitation na to, personal invitation. Kapag ka ginagawa ng bawat isa sa atin na nag-iimbita personally sa mga taong ating kakilala, no? Then, sa susunod na Sunday, meron tayong guest. Di ba? Wala tayong guest kapag ka walang nag-iimbita kahit isa sa atin. Pangalawa, kapag ka people arrive early. So, kapag ka maaga tayo, ano nakikita natin? Nakikita natin may mga taong, may mga upuan dapat punuan. No? May mga upuan dapat ay napupunan. Kasi yung mga taong maaga pumupunta sa simbahan, nakikita nila yung need na yon. At they will challenge na sila mismo ay maging parte ng ating pagnanais na magkaroon ng mga bisita. Number 3, kapag ka tayo'y marunong bumati. Yung simpleng ngiti, simpleng handshake, ay nagpapakita na we need you and we appreciate na narito ka sa aming lugar. Number 4, kapag ka ina-anticipate ng mga taong nandoon yung answer, ibig sabihin,
Pagka may bisita, wala pa siyang tanong, iniisip mo na kung ano yung kanya itatanong at sinasabi mo na sa kanya kagad bago niya itanong. Yung CR po, nandun.